Sina Stanislaw at Alina Wardzala ay mga emigrante mula sa Poland noong 1986 na dumating na may dalang pangarap na bumuo ng mas magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. Ipinanganak si Stanislaw sa Stara Jasta Zabka, Poland noong August 15, 1953. Sa edad na 20, nagsilbi siya sa Polish Army at sa mga huling bahagi ng 1970 hanggang unang bahagi ng 1980. Nagtrabaho siya sa iba't ibang bansa bago gumawa ng mahalagang desisyon na lumipat sa Canada. Nanirahan ang pamilya Wardzala sa Calgary at noong 1987 ikinasal si Stanislaw kay Alina. 4 na taon matapos nito ipinanganak ang kanilang anak na si Ania at noong 1992 isinilang naman ang kanilang anak na si Peter. Si Stanislaw ay masigasig na nagtrabaho upang matustusan ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga anak ang lahat para sa kanya. Nagsikap siya upang mabigyan ang kanyang pamilya ng pinakamagandang oportunidad at naging huwaran para kina Ania at Peter. Napakalapit ng pamilya at pinag-uugnay sila ng kanilang pananampalataya. Sinabi ni Diana na kaibigan ni Ania na palagi magkasama ang pamilya. Ayon sa kanya, matibay ang kanilang samahan at nagkaroon si Ania at ang kanyang ama na isang mapagmahal at masayang relasyon. Mula pa noong bata, malugod na nakikilahok si Ania sa mga komunidad ng Polish sa Calgary. Kasapi siya ng Krokowski, isang grupo ng mga mananayaw ng Polish, at tumawid siya sa kuro ng kabataan ng mga Polish. Hindi dito nagtapos ang kanyang pagmamahal sa kulturang Polish. Noong 2013, sa edad na 22, sumali si Ania sa mga Polish Scouts. Nagsimula siya sa Camp Woods sa Sylvian Lake, kung saan ay nakuha niya ang ranggo ng aspirant at kalaunan ay umangat siya bilang rank guide leader. Noong 2017, siya ay naging isang leader sa World Polish Scout Jamboree sa Tamarcuta, Quebec. Siya rin ay isang certified lifeguard at inialay ang kanyang mga kakayahan sa komunidad ng mga Polish. Tumutulong din siya sa pag-organisa ng mga event tulad ng Quo Vadis Conference. Mula 2018 hanggang 2024, nagturo siya sa Acol Edwards Elementary School sa Airdrie bago lumipas sa Elizabeth Barre Elementary School sa Cochrane. Katunayan ay minahal siya ng kanyang mga kasamahan at mga estudyante. Sa isang pahayag mula sa Rocky View Schools, sinabi nila na nagpapasalamat sila sa positibong epekto ni Ania sa buhay ng mga estudyante at kawani sa paglipas ng mga taon na idinagdag na labis siyang namimiss. Ipinanganak niya ang kanyang panganay na anak na lalaki noong 2018, kasunod ang kanyang anak na babae noong 2020 at ang bunsong anak na lalaki noong 2022. Mahilig si Anya sa mga bundok at lalo na sa pagha-hiking. Madalas sila magtawagan para magkwentuhan o mag-video call para makita ni Peter ang kanyang mga pamangkin. Sinabi niya na kung hindi dahil sa kanyang kapatid, hindi siya magiging masaya araw-araw dahil malaking naitulong ni Anya sa kanyang buhay. Si Stanislaw ay nasasabik na makita ang kanyang mga apo at may natatangi ugnayan siya kay Peter. Sama-sama sila nang huhuli ng hayop at nagkakamping bawat taon. Nang tumanda na si Stanislaw, nagkaroon siya ng kapansanan at hindi na niya kaya pang magmaneho. Kaya balak ni Peter na dalhin ang kanyang ama sa mga bakasyon para makita nilang mundo ng magkasama. Sa lahat ng bagay, ang pamilya ay mapagmahal at malapit sa isa't isa. Pumunta sila sa Canada upang magsimula ng bagong buhay at magkaroon ng magandang buhay para sa kanilang mga anak. Ngunit may isang tao sa buhay ni Anya na hindi angkop sa larawan ng maayos na pamilya. Ang kanyang pangalan ay si Benedict Kaminski. Si Benedict ay 31 years old at nag-aaral ng Petroleum Engineering sa University of Alberta at kalaunan ay nagtapos ng master's degree sa Software Engineering sa University of Calgary. Siya ay lisensyado, may-ari ng baril at walang dating criminal record. Para sa karamihan, siya ay isang ordinaryong tao lamang. Ngunit sa likod ng mga saradong pintuan, may malalim na problema. Nagpakasal si Anya kay Benedict at magkasama sila nagkaroon ng 3 anak sa loob ng kanilang 7 taong pagsasama bilang mag-asawa. Pero ang kanilang kasal ay malayo sa pagiging masaya. Inilarawan ni Peter ang kanyang bayaw na napaka-controlling. Madalas hanapin ni Benedict ang cellphone ni Anya at pilit na inaalam kung sino ang kinakausap ng asawa. Ang paulit-ulit na pagbatikos at psychological control ay madalas na nangyayari, kahit na hindi ito umabot sa puntong kailangang tawagin ng pulis. Wala ring anumang naitalang kaso ng kaharasan sa tahanan. Sa panlabas na mundo, si Benedict ay isang kagalang-galang na ama ng pamilya. Ngunit ang araw ng Pasko ng 2024 ay magbabago ng lahat.
Nagtipon ang pamilya sa bahay ni Stanislao at Alina para sa isang dapat sanay masayang pagdiriwang. Ngunit nauwi ito sa madilim na pangyayari. Ayon kay Peter, nung araw na yon ay may kakaiba kay Benedict. Kahit umano ang paraan ng paghihiwa ng pipino ni Anya ay napapansin niya at ang iba pang mga bagay. Halos kada 3 minuto daw ay nag-aaway ang mag-asawa sa kanilang harap, kaya nagtanong na din sila kung anong problema. Pero mas lalo pang lumala ang pagtatalo. Ayon kay Peter, nagsimula ito nang gustong umupo ng kanilang anak sa tabi ng kanyang lolo sa mesa sa halip na sa tabi ng kanyang ama. Paulit-ulit niyang pinagalitan ang bata. Matapos ang pagtatalo, sinabi ni Anya sa kanyang kapatid na ayon kay Anya, plano niyang iwan si Benedict at maghahain din siya ng protective order laban sa mister. Ito na ang huling mga salitang binitawan ni Anya. Ayon kay Peter, hindi niya inakala na kayang gumawa ni Benedict ng karumal-dumal na gawain. Pero kinaya niya talaga. Nagsimula ang December 29, 2024 na parang isang normal na araw. Bandang 3:00 ng hapon, sinundo ni Anya ang kanyang ina na si Alina sa kanilang bahay. Isang kapitbahay na si Diane Lincoln ang nakasaksi sa pangkaraniwang pagbisitang ito. Inihayag ni Diane na ang pamilya ay masaya at maganda ang samahan at hindi niya inaasahan na may mangyayaring ganito. Nang gabing yon, nag-text si Peter kay Anya. Isa lang itong karaniwang pag-uusap ng magkapatid na araw-araw na nagkakausap. Wala siyang ideya na yun ang huling palitan nila ng mga salita. Bandang 8:40 ng gabi, may isang kapitbahay na nakarinig ng tila pagsara ng pinto ng kotse habang nanunood ng pelikula. 9:30 ng gabi, rumisponde ang Calgary Police sa ulat ng isang taong nasa medical distress sa isang bahay sa Kincora Grove Northwest sa tahanan ni Stanislao at Alina. Pagdating ng mga opisyal, natagpuan nilang patay na ang 71-year-old na si Stanislao. Siya ay nabaril. Bandang 11:15 ng gabi, nagtungo ang mga pulis sa isang tirahan sa Block 300 ng Tuscany Ridge Heights Northwest sa bahay ni Anya. Doon nila natagpuan na patay na ang 33-year-old na si Anya dahil siya rin ay nabaril. Ngunit hindi yun ang pinakamasaklap na bahagi. Ang 3 anak ni Anya na naroroon sa bahay nung nangyaring pagpatay ay nasaksihan nila ang pagpatay sa kanilang ina. Ayon sa ulat, si Benedict ay tumakas mula sa lugar na dala ang mga bata at iniwan sila ng ligtas sa mga kamag-anak bago siya naglaho. Nagdaos ng press conference kinabukasan si Inspector Lee Wayne mula sa Major Crime Section ng Calgary Police Service. May suspect na ang mga pulis at yun ay si Benedict, 38 years old at ang mister ni Anya. Sinabi ni Wayne na hindi pa kilala si Benedict ng mga pulis dahil wala itong dating criminal record. Kinumpirma rin ng mga pulis na lisensyado may-ari siya ng baril at may access sa baril. Hindi pa malinaw ang eksaktong oras ng mga pagpatay, pero ang maingat at planadong paraan ng krimen na naganap sa 2 magkaibang lugar pati na ang ligtas na pag-iwan sa mga bata sa mga kamag-anak. December 30, 2024 sa ganap na 12:30 ng tanghali. Naglabas ang Alberta Emergency Alert ng babala para sa Division 6 na sumasaklaw mula sa hilaga ng Calgary hanggang Mountain View County at hanggang timog ng lungsod Lampas sa High River. Ang paggamit ng Provincial Emergency Alert System para sa isang kaso ng domestic violence ay bihira, ngunit naniniwala ang mga pulis na kailangang balaan ang publiko. May isang mapanganib na lalaki na armado ng baril sa mga lugar ng northwest ng Calgary. Ayon sa alert, ang lalaki ay isang suspect na pinaniwalaang sangkot sa double murder. Hiniling sa mga residente sa mga komunidad ng Rocky Ridge, Tuscany at mga kalapit na lugar na maging alerto. Sa simula, sinabi ng mga pulis na walang panganib sa publiko dahil pinaniwalaang ang mga pagpatay ay targeted at may kinalaman sa domestic na issue. Bandang 3:40 ng hapon, nakatanggap ang Calgary Police ng mga tip mula sa publiko na ang sasakyan ng suspect ay nakaparada sa isang kalsada sa Water Valley area, mga 60 to 80 kilometers sa hilagang kanluran ng Calgary sa Mountain View County. Nang dumating ang mga pulis, natagpuan nila si Benedict malapit sa kanyang sasakyan, patay na dahil ito ay nagpakamatay. Ngunit para sa pamilyang Wardzala, doon pa lamang nagsisimula ang bangungot. Ang isang kaibigan ni Anya ay nagbukas din ng GoFundMe campaign para tulungan ang 3 maliliit na anak ni Anya. Makalipas lamang ang ilang araw ay nakalikom sila ng 341,757 Canadian dollars mula sa 3,100 na mga katao. Ang lahat ng pera ay transfer kaagad kay Alina para makatulong sa pagpapalaki sa mga bata at sa kanilang pag-aaral.
Nagdesisyon din sina Alina at Peter na legal nilang adoptahin ang 3 anak ni Anya at gagawin nilang lahat para maibigay sa mga bata ang pagmamahal at suporta na kanilang kailangan. Sa kasalukuyan ng panganay at pangalawang anak ni Anya ay sumasailalim sa therapy 1 beses sa 1 linggo. Ang pagkamatay ng kanilang ina ay hindi na kailanman mabubura sa kanilang mga isipan. Pero ayon kay Peter, maayos naman ang kanilang kalagayan. Ang nangyari sa mag-amang Anya at Stanislaw ay ang pinakamasamang bangungot sa bawat pamilya. Ang desisyon na umalis sa mapang-abusong relasyon ay nauwi sa pinakamalubhang anyo ng kontrol at karahasan. 2 buhay ang nawala, 3 batang naiwang ulila, at 1 pamilya ang tuluyan ng nawasak magpakailanman.